welcome back sa ating channel, Nature Trap. Itong video na to, gusto ko lang ipakita sa inyo na after kong i-pollinate itong ibang mga flowers sa isang flower stalk, biglang bumuka tong kabila. Hindi pa ito nakabuka kanina. So ganun lang kabilis sila turn naman daw niya na ma-pollinate. So, sa tingin ko hindi pa pwede itong i-pollinate kasi hindi pa ganun ka fuzzy yung dulo ng receiving yung female part ng flower ng BFT. So ngayon dahil yan para ma-update rin kayo, nagtatanim kami ngayon ng mga nagre-replant ng mga BFT. So maaaring naging problema nyo rin na yung mga toppings ng inyong mga medium ay tumigas tapos dahil sa init at madaling natigas to kasi nga init ngayon, madaling matuyo. So para maiwasan yon na laging pagka nagdidilig kayo na absorb yung tubig na dinidilig nyo, at maganda rin yung ibang mga benefits na itong medium na to. Ang ginagamit nga namin ngayon is Sphagnum and Perlite, pero mas mataas ang Perlite. So pag diniligan nyo to, hindi tulad sa mga ito kasi yung pinagmula na medium. Pagka ganito yung medium nya, hindi siya nag-absorb agad sa ilalim kasi may film na siya or layer ng algae sa ibabaw. Baga na siya, yung namuuna. So kaya pag nagdilig kayo, hindi agad na-absorb ng medium. Hindi tulad na itong ganitong klase ng setup, Sphagnum and Perlite, kumbaga nagsisip in agad or na-absorb agad yung tubig na inyong idinidilig. Kailangan nyo lang gawin pag ganito yung inyong setup, siguraduhin nyo na secure rin yung mga plant na itatanim nyo. Sabihin, kailangan nakalubob ng ayos. Kasi tulad nito, pag ganito yung pagkakatanim, umiibabaw, kailangan i-push nyo konti yan. Or at least, para magkaroon ng contact yung plant doon sa medium. Kasi pag diniligan yan at magalaw, mabalentong yan or ma-uproot. So maaring matuyo, mamatay. So ngayon, nirequest ako ng wife ko na tapusin ko daw yung ginagawa niya kasi sabi ko gutom na ako, mag-anda ka na ng breakfast natin. Alas 10 na yata, hindi pa kami nagbe-breakfast kasi diretso agad kami dito. So ako na magtatapos na ito, magre-replant. Kaya siguro samahan nyo na lang ako kung gusto nyo makita kung paano itong ginagawa namin ng bagong technique o pamamaraan. Actually, ito yung pinaka-basic pero bakit natin hindi ginagawa ito dati? Kasi ang maganda dati yung may toppings talaga. Kasi parang hindi matuyo agad. Kaya lang, in long term, hindi siya ganun kaganda kasi nga hindi siya nagiging nag-absorb agad ng tubig once na dinidiligan. Pag ganito nakainit ang panahon, hindi na siya ganun ka-ideal. So nagbabago rin ang mga technique kung paano pag-aalaga nito, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, dahil yung El Nino, yung epekto ng El Nino ngayon, grabe. So wait lang set up lang natin tong ating pinagpalagyan ng cellphone. So ang ginagawa lang naman natin ngayon, kukunin mo yung plant na nakatanim dito, simpleng repotting, ganun lang. Tapos hanggat maaari kung may kailangan kayong tanggalin ng mga hindi ka igaya na parte ng halaman, tanggalin nyo. Pero ako ganito lang, kasimple. Si misis ko mas mas masinsin yung pagtatanim niya, pero ako ang gusto ko less yung hindi magalaw yung plants, hanggat po pwede na hindi mo masyadong galawin yung plants, mas maganda para ma-preserve mo yung ganda nung kinuha mo siya hanggat sa maitanim mo papunta sa bagong medium, ma-preserve mo yung kanyang ganda, yung reset niya ba dati.
Kasi kung tatanggalin mo lahat ng medium dun sa plant, ano siya, nagugulo siya, nagko-close yung traps unang-una. Pangalawa, mas maasikaso. Hindi tulad nito, kuha tapos lipat. So, lalo na dito sa maliliit to. Tiyaga lang talaga nung wife ko mag tanggal ng mga maliliit na sphagnumos. Ang dami niya na nagawa. Sabi niya, pwede bang tapusin mo na to? Sure, diba? Wala man tayong ginagawa eh. Hinihintay ko ngayon yung pagpunta ng kaibigan ko para ikabit yung reverse osmosis natin. Sana nga mapagana. Mura ko lang nakuha. 2.5 kasi second hand eh. Kung gusto nyo brand new, may mabibili naman kayong 6K. Baka nga mas mura pa sa ibang supplier eh. Pagka sa talagang dun sa mga wholesale, kung saan nakakabili niyan, malamang around Manila rin yan. May mga pintahan siguro dyan ng mga water refilling or mga filtration system. I mean, kasi diba sa Manila merong lugar for sa mga gamot, diba, sa Bambang merong mga lugar na bilihan ng electronics. Malamang yung mga water filtration nandyan dito. Parang nadaan ako yun dati. Yung kasagsagan pa ng paghahanap ko ng ibang pwedeng pagkakitaan. Ngayon nga lang, mas ano lang yun eh, parang mas masarap nang bumili sa online kasi hindi ka nalalabas. Yun nga lang, yung warranty niya ang hirap i-claim. So, kaya ayun, naisipan ko second hand na lang bibiling ko kasi nga ang main source naman talaga natin ng tubig rainwater. Nagkataon lang talaga na El Nino ngayon, kaya kailangan nating gumawa ng paraan para masolusyonan tong pagkukulang natin ng tubig. So, hapon tanghaling tapat, hindi mainit. Sabi ko sakto to pupunta nga ako dun sa isang tropa. At sakto naman may kaibigan siya na may RO system na inuwi galing sa ibang bansa na hindi na nagagamit. So naging interested ako kasi nga hindi siya made in China. Yung mga tipong marami dito sa atin, yung medyo kumbaga mas matibay ba. Pero sabihin ko sa inyo, dami na rin made in China sa Saudi Pero yun talaga Arabic rin talaga yung mga mga nakatatak doon sa RO system. Kaya sabi ko okay rin to. Tapos kompleto pa naman maliban na lang doon sa pressure tank RO na yung parang bladder niya. So ang ginawa ko, sabi ko, kuya kailangan ba natin tong bilan na ng bladder? Sabi niya wag muna, tignan natin kung mapapagana natin ang walang bladder. Gamitan na lang natin ang pump. So ayan, itanim ko na para didiligan ko na lang to. At tinitingnan ko baka may mga naiiwan ako. Pagka nagre-replant kayo at marami na kayong halaman, kailangan ginagawa nyo to doble pag-check. Kasi minsan may mga maliliit na hindi kayo nakikita na hindi nyo na itatanim. At maraming beses na ito nangyari sa akin. Kaya ginagawa ko ngayon na double check talaga lagi. Double, triple check. Kasi ang liliit ng mga propagation natin lalo na itong sunrise na cultivar. Kahit hindi mo i-propagate ito, para itong bristle to text dentate na sobrang bilis dumami. Ayan. Ayan siya, ang dami, diba? Hindi ko yan pinapropagate pero ganyan kabilis dumami. Ang next step dito, pag nag-establish na siya, dormant ko siya. Ito yung isa sa mga isasample natin ng dormancy. Kasi medyo malaki ito nung dumating. Parang ganito kayo size niya. Malaki pa dito ng kaunti.
Pero ngayon lumiliit siya dahil nga pulsan eh. Pag pulsan lumiliit pero makulay. So ngayon gagawin natin, dormant natin. Tingnan natin kung ano magiging epekto sa kanya. At may dormant pa tayong iba para may sample tayo. Ang dormancy na gagamitin natin dalawa. Isang low light dormancy o yung kukuberan lang natin yung ibabaw, parang mulching. Lalagyan lang natin sa ibabaw ng harang para hindi siya makareceive ng liwanag. Tapos siguro i-plastic ko para hindi na rin ako magdidilig. Tapos yung isa lalagay natin sa fridge. Pero yun lang, no? Dalawang ano. Kasi maganda yon kung magdodormant siya ng kahit na hindi siya nilalagay sa rep. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo gagastos ng ano, ng space sa fridge nyo, sa rep nyo. Tapos pwede pa tong gawin ng mga nag-aalaga, halimbawa walang access sa ano, yung sa electricity, halimbawa naka-solar lang. Hindi naman sila mag-aabala siguro na maglagay ng rep. Lakas kumain ng kuryente yan, diba? So kaya gawin natin yung dalawa para kung parehas lang naman yung epekto, bakit pa tayo maglalagay sa rep, diba? So abangan nyo yung video na yon. Gawin ko siguro yan pagka nakatapos kami dito ng mga repotting at paglilinis ng growing area. Sa ngayon ang dami pa talaga namin ginagawa, kaya gusto ko na matapos yung aking racket na isa ngayon eh, para maka-focus ako dito. So once na repot nyo to, huwag nyo ilagay sa sobrang araw. Lagay nyo siya sa malilim. Bigat. Rico. Yan talaga kasi ng isang kamay lang. Ayan. Kaya ingatan nyo yung patawan nyo. Ang daming mga tao na nakakaranas ng ganong hirap. Isang kamay lang gamit. Dito nga lang, nag-bike ako. Tatanong ako dun sa isang mama kung nasan yung lugar na hinahanap ko na address. Hindi niya maituro yung address, yung kumbaga kung saan ako pupunta. Yung pala, stroke yung isang kamay niya. At yung isang kamay niya nakahawak naman sa house, nagdidilig siya ng mga halaman sa harap ng bahay niya. So, ang dami ngayon mga na-stroke. So, alagaan niya yung sarili niya. Tapos, yung iba naman, di ba, nadidisgrasya. Kaya ingat sa pagdadrive. Kahit anong auto pa yung dala nyo. Defensive driving talaga. Tsaka ano lang, hindi mo kailangan magmadali. Yung late, pwede mo na mong paliwanag yan. Nakakauwi rin kayo ng sabay-sabay sa bahay. Ilang minuto lang yan. Pagitan nun. Kaya ano lang, relax lang. Init ng ulo, ihinga mo na lang ng malalim yan. Umisip ka ng magandang bagay, tulad ng pagbili ng bagong carnivorous plant. Joke lang. So natin to, diligan na natin yung bagong tanim natin na BFT. Alam nyo kung ano, nag-iisip kayo ngayon kung bibili kayo ng RO system, bumili na kayo. Kasi ako nung una talagang tinatansya-tansya ko pa nga, diba? Pero naisip ko nung nakabili ako kahapon, kung bumili ako ng RO system dati, hindi kami gumastos ng pagbili ng mga galing sa water refilling station, diba? So okay din yung meron kayong sariling filtration system sa bahay nyo. Unlimited pa kayo ng tubig pagdating sa pagdidilig at pagwawash ng medium. So pagka natapos yung RO system ko dito, papakita ko sa inyo. Hindi siya bago, second hand nga eh, pero mura ko nakuha. So huwag lang tayo mapapamura pag sira agad kasi second hand. Pero sa tingin ko okay siya kasi nga matibay yung itsura niya. So taas na kasi ng ano natin ngayon eh, mineral build up dun sa tubig na ginagamit natin ngayon. Ganito yung itsurang ng flower, naka-open pa lang ng BFT. Pakita ko sa inyo yung ano na, ready na maka-receive ng pollen at hindi. Ayan, para makita nyo. Yung kita nyo tong pinaka, ano tayo ng pang turo.
Ayan. Kung nakikita nyo tong pinakagitna, ayan, yung isa, nag-iisa dyan na iba kulay. Ito kasi low white. Yung bandang dulo medyo brown ng konti. Yung bandang gitna pala. So, yung bandang gitna, ayun yung nagre-receive. Kukuha ka dito ng pollen sa paligid at ayun ang ilalagay mo sa gitna. Pero, kailangan sa ibang bulaklak mo ilalagay. Kuha ng pollen sa gilid, ilalagay sa gitna, doon sa ibang flower. No? Tapos, pagka ganito pa, hindi pa ready yan maka-receive ng pollen. Yung ganyan pong itsura, hindi pa ganun ka ready. Pagka ganito yung itsura na, ayun, medyo malapad na yung magre-receive. So, ready na yan na maka-receive ng pollen. At mapapansin nyo rin yung paligid nung yung ilalim, tingnan nyo, mataba na. Pati yung ibabaw, medyo mataba na rin. So, ayan, pwede na yan mag-receive ng pollen. So, total 12 minutes pa lang naman to. Gawin natin para makita nyo. So, may video na ako nito about sa pollination, kaya lang ito. Kita ko nagbukas na ito. Etong mga to, saan na yung tinuturo ko? Ayan, ito. Etong mga to, ito hindi pa to ready maka-receive ng pollen. Pero yung pollen niya, pwede nyo nang makuha yan kung sakaling gusto nyo ng pollen. Ayan o, meron na kayo nakukuha. At ito yung flower na ready na maka-receive ng pollen. Sobrang liwanag ngayon ha. Ba natin itong ayan. Medyo zoom natin ng konti. Ayan. Kung nakikita nyo, itong nasa gitna na to. Ayan, medyo mataba-taba na yung gitna. So pwede na yan na makaka-receive na yan ng pollen ng mas maayos. So ayan yung mga flower na pwede nyo nang i-pollinate, o yung stigma na mag-active na maka-receive. So ilalagay nyo lang yan dyan sa ibabaw. Yung pollen na nakuha nyo, masyado ba kita kung nakikita sa camera, para ma-pollinate siya. So kuha kayo ng pollen sa ibang flower. At ilagay nyo doon. Doon sa ready na maka-receive ng pollen. Ayan. So ganun lang. So ulitin ko, yung mga ganito hindi pa yan ready maka-receive ng pollen, yung stigma nila. Kasi hindi pa masyadong fuzzy or malapad kumpara dito sa mga ready na maka-receive ng pollen. Ayun, ang lalapad na nung dulo niya. Alam nyo kasi ito yung problema ko dati, hindi ko masyadong makita kasi yung mga instruction ng iba. So ito yung nilalagyan ng pollen ha. Ayan, yung nasa taas na yan. So kukuha kayo ng kukuha kayo ng pollen sa ibang bulaklak, no? So nandito yan sa mga yan. Tapos tsaka nyo ilalagay sa ibang mga flower na ready na maka-receive, tulad halimbawa na ito. Ayan, dyan nyo ilalagay. So once na magawa nyo na yan, ang mangyayari sa plant, magko-close na ay yung flower, magko-close na yung flower. Then let's hope na mag-produce na sila ng seeds. So ganun yung pamamaraan ng pagpo-pollinate ng flower na hindi pa natin nagagawa dati. Na ngayon, dahil sa paulit-ulit nating pagpo-pollinate, dito sa mga available ngayon, parang kahit pa paano natututo na tayo. Kaya kung kayo may mga Venus flytrap kayo na nag-flower, ituloy nyo na. Huwag nyo na akong gayahin na nagpatagal-tagal pa. Putol-putol pa ako dahil ayun yung advice ng iba. Pero sa totoo lang, napakaganda rin naman na mag-cross kasi unang-una matututo ka paano mag-pollinate. Pangalawa, makapag-produce ka ng sarili mong cross, no? At kung maglabas yun ng magandang traits, di pa lalo, no? So yun lang. At matatagalan na itong video kung hahabaan ko pa. Yun lang, salamat sa panonood. God bless. Bye bye.